Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Huwebes. Garantisadong mabilis lang to. Mga headlines ng mabibilis na balita, heto na! Singil sa toll ng NLEX sa Marilao Northbound Expressway, pinasuspinde ng Department of Transportation kasunod ng pagsabit na naman ng isang truck sa tulay ng Marilao Interchange. Mga OFW sa Israel na umuwi ng Pilipinas makakatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. 21 opisyal ng gobyerno na naipit sa gera sa pagitan ng Israel at Iran nakatawid na sa Jordan. Mas pinalaking benefit package ng PhilHealth para sa mga may chronic kidney disease, inihayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa sports balita, Tyrese Haliburton kinumpirma ang leg injury. Maglalaro kaya sa Game 6 ng NBA Finals? Alamin! Inutusan ng Department of Transportation ang North Luzon Expressway na suspindihin ang singil sa toll sa NLEX Marilao northbound segment matapos sumabit na naman ang isang truck sa Marilao Interchange Bridge kahapon. Sa pahayag na inilabas ng DOTR, pinagpapaliwanag nila ang pamunuan hinggil sa nangyaring aksidente kung saan nabagsakan ng piraso ng metal beam ang kasunod nitong sasakyan na ikinamatay ng 54 anyos na pasahero at 6 naman ang nasaktan kasama na ang 2 taong gulang na bata. Gayon din ang pagsuspinde ng toll collection para matiyak na ang mga motoristang dadaan sa lugar ay mabigyan ng kompensasyon dulot ng mabigat na trapiko dahil sa insidente. Inutusan din ng DOTR ang NLEX na magpaabot ng tulong sa biktimang nasawi at mga nasaktan sa nangyaring insidente. Nitong Marso lang ay nasirang bahagi ng tulay dahil sumabit ang isang truck na nagdala ng mabigat na trapiko sa lugar. Sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, tiniyak ng Department of Migrant Workers, OWA at Department of Foreign Affairs ang agarang tulong sa mga OFW na uuwi ng bansa. Habang naibiyahe na palabas ng Israel ang 21 Philippine government officials na naipit sa kaguluhan. Narito ang report. Umabot na sa 178 OFW sa Israel ang nagpahayag ng kagustuhang makauwi ayon sa Department of Migrant Workers. 28 sa mga ito ay travel ready. Sinabi ni Secretary Hans Leo Kakdak na nasa voluntary repatriation stage pa lamang ang operasyon at hindi pa oras para sa mandatory repatriation. Marami pa rin sa mga OFW ang pinipiling manatili sa Israel. Bukod sa Israel, nakatutok din ang pamahalaan sa 14 na OFW sa Iran na humihingi ng tulong para sa kanilang kaligtasan. Oras na makauwi ang mga ito, may tulong pinansyal na ipagkakaloob ang pamahalaan. Okay, we want to get them out of harm's way. So uwi, and then we will provide the pantawid na 75,000 from the DMW side and 75,000 from the OWA side. So again, as I said, that's good for more or less 2 months salary ng isang caregiver sa Israel. So again, it doesn't matter whether one is returning for good. Basta't nag-avail ng voluntary repatriation services, we will provide the financial assistance. Dagdag pa ng kagawaran, marami sa 50 nating mga kababayan sa Israel na nawala ng tirahan ay pansamantalang nanunuluyan sa mga hostel na pinapatakbo ng Israeli government. Gayon din sa opisina ng migrant workers sa Tel Aviv. Ang iba naman nakikituloy muna sa kanilang mga employer o kaibigan. Kahapon tumungo ang Embahada ng Pilipinas sa Bat Yam, isa sa lugar na apektado ng missile attack. Nanawagan ang pamahalaan sa mga nais umuwi na makipag-ugnayan sa embahada o sa migrant workers office. Samantala, naibiyahe na palabas ng Israel ang 21 Philippine government officials na naipit sa kaguluhan. Kanina, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na nakatawid na mga ito sa Jordan. Kabilang sa mga ito ay 2 congressman, 9 na mayor, 4 na vice mayor at 2 regional director. Dumalo ang mga ito sa isang training program. Nang mangyari naman ang putukan, inaasahang sa weekend ay makakarating na ang mga ito ng bansa. Nagpapatuloy pa rin ang palitan ng missiles ng Israel at Iran kung saan mariing inihayag ni Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei na hindi ito susuko sa Israel kasunod ng panawagan ni US President Donald Trump.
Kinukonsidera naman ni Trump na atakihin na rin ang Iran. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pasyente ng National Kidney Transplant Institute, inihayag niya ang mas pinalawig na PhilHealth benefits para sa mga may sakit sa bato. Detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Para mas maipahayag pa ang pinalaking benefit package ng PhilHealth para sa mga pasyenteng may chronic kidney disease o CKD, nagpunta si Pangulong Marcos sa National Kidney Transplant Institute sa Diliman, Quezon City at kinamusta ang mga pasyenteng nagdadialysis roon. Dala ng Pangulo ang magandang balita na sasagutin na ng PhilHealth ang 156 dialysis sessions sa loob ng isang taon na dati ay 90 sessions lamang. Pati ang subsidy sa dialysis session ay itinaas na din mula 4,500 pesos ay 6,000 pesos na ngayon. Itinaas rin ng PhilHealth ang Z-benefit coverage para sa kidney transplantation ng living organ donor sa higit 1 million pesos at ng deceased organ donor sa higit 2 million pesos. Naglaan ng PhilHealth ng 300 billion pesos para makover ang benepisyong ito ngayong taon. Nagpahayag naman ng pagkabahala si Pangulong Marcos na may mga batang tinatamaan ng sakit. Kaya inatasan niya si Health Secretary Ted Herbosa na tugunan ng prevention ng CKD. Mayan, meron ding bata na nakita si Presidente kanina dun sa dialysis center. At inutos niya dun sa kanilang talumpati, sinabi niya na gawan din ng programa sa prevention ng CKD. Ang CKD natin ngayon, karamihan dahil sa diabetes at hypertension. Kaya sinabi niya nga, inatasan ako na palakasin yung primary care, prevention part. Ayon kay NKTI Executive Medical Director Dante Dator, nasa 100,000 ng mga Pinoy ang nagdadialysis ngayon sa buong bansa. At sa NKTI, nasa 250 ang nagdadialysis sa bawat araw. Hamon sa NKTI ang pagkakaroon ng mga pasyente na nangangailangan sumailalim sa kidney transplant pero kulang ang donor. Tingnan niyo po yung mga lisensya nyo. Doon po sa likod nun, checkan nyo, are you willing to be an organ donor? Hindi po napapaliwanag yun sa LTO. Kasi renew lang tayo, renew. Pero mahigpit din ang NKTI sa pagtanggap ng kidney donor bilang paglaban sa iligal na bentahan ng kidney. Ang lahat ng donors, sinesuring mabuti ng NKTI Ethics Committee ang kanilang rason sa pagdodonate. Hindi po natin maiiwasan yung ibang kapit na sa patalim. Kailangan nila at i-offer. Tapos meron naman po tayong mga kababayan na gipit. Kailangan nila yung pera. Ang ayaw lang po namin yung may middleman. Kasi katulad ng sinabi mo, ang report sa'yo, 250,000. Ang susunod na itatanong ko, magkano na pupunta doon sa kawawang pasyente? Michelle Guillam para sa All TV News Channel 2. Mga latest na balita sa probinsya, alamin sa mabilis na balitang hatid ni Andy Narce mula Kalibo Cable News. Sa Iloilo City, nakumpiska ng mga otoridad ang mahigit 5 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang buy-bust operation na isinagawa sa Fullway Industrial Park, Barangay Takas, Haro nitong Miyerkules. Isinagawa ang operasyon ng Regional Maritime Unit 6, Bureau of Customs at Bureau of Internal Revenue laban sa dalawang sospek na sina Ronilo Sanchez, 29 na taong gulang, isang truck driver na residente ng Molo, Iloilo City, at ang kanyang helper na si Marco Delgado, 23 taong gulang, na residente naman ng Aklan. Una munang nakuha mula sa kanila ang halagang 342,654 pesos na cash at kasunod nito ang 3,200 rims ng smuggled na sigarilyo sa loob ng isang bodega na tinatayang nagkakahalaga ng 4,845,000. Nahaharap ngayon ang dalawa sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act. Sa New Washington, Aklan, nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng rider matapos na mag-overshoot ang minamaneho nitong motorsiklo kagabi, June 18 sa may bahagi ng barangay Mataphaw, New Washington. Sa inisyal na impormasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, New Washington, habang binabaybay ng 25 anyos na rider ang kalsada at pagdating sa naturang lugar ay bigla na lamang nag-overshoot ang rider. Kaagad na nagresponde sa pinangyarihan ng aksidente ang mga miyembro ng MDRRMO New Washington upang lapatan ng paunang lunas ang sugatan at isinugod sa ospital. Andy Narce para sa All TV News Channel 2. At sa sports balita, questionable pa
kung maglalaro bukas si Tyrese Haliburton sa Game 6 ng NBA Finals. Bukod dyan, 2 players pa ng kupunan ang may injury. Sa practice ng Pacers, makikitang maayos naman ang lagay ni Haliburton pero kinumpirma nito ang kanyang right calf strain injury. Na kay Coach Rick Carlisle na kung ipapahinga ba niya ang Pacers star at ibigay kay Pascal Siakam ang responsibilidad ng Game 6 o ilalaro nila si Hali maski may injury. Ayon kay Haliburton, alam niya ang panganib kung maglalaro siya pero bilang isang manlalaro gagawin niya ang lahat para makapaglaro sa Game 6. 2 pang player ng Pacers ang hindi makakalaro dahil sa injury. Ito'y sina Jarras Walker at Isaiah Jackson. Papabor kaya ang Game 6 para sa Thunder? Malalaman natin yan bukas. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube. At makinig sa All Radio 103.5. Ako si Ralph Lopez. Magandang hapon.